Uy, lakas ng hangin. Siguro lakas ako na rin ang boses na lang para makasabay. Kamusta na po kayo at nako, sandali na lang, Pasko na. Merry Christmas po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at mga followers, supporters sa ating pagsasama araw-araw. Sama ko na rin yung aking ginagawa sa radyo at telebisyon at dito sa aking mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions. Ayan o, sarap, lakas ng hangin. Dahil Pasko or magpapasko, Pasko na, sabihin natin, talagang ganun kailangan naman magsaya pa rin ang mga Pilipino. Enjoy pa rin tayo, Sana ay kahit na sa nakalipas na taon, maraming pagsubok sa ating buhay, sa kalusugan, sa trabaho, personal at kung anumang mga bagay ay atin nalampasan yan. Itong Pasko at ito pong panahong ito ay mag-enjoy pa rin tayo. Okay? Katulad ng nasa likod ko na buhay na buhay, kalikasan, green na green, gumagalaw pa dahil malakas ang hangin. So, ayun po yun. Okay? Muli, Merry Christmas sa ating lahat dito at mga kababayan natin sa abroad at isang manigo, masaya at blessing, mabiyaya at magandang kalusugan para sa ating lahat na bagong taon. Ayan. Okay? So, ganun pa man, sa akin pong tingin, kahit na humarami mga pagsubok sa marami mga bagay-bagay sa ating buhay, ay masaya rin tayo at kahit papano ang demokrasya sa ating bansa, buhay na buhay. Huwag kayong maniwala na nawawala na ang karapatang pamamahayag, nawawala ang demokrasya. Ang nagsasabi lang nun ay kasi baka kakampi sila o kumakampi sila sa mga paglabag sa batas. Ay hindi ho pwede yan. Kasi ang batas ay nandyan. Mas mapipil natin ang kalayaan, ginhawa, at ang atin pong mga galawan kung tayo'y re-respeto at susunod sa ating mga batas. Kasi kung hindi tayo susunod, tapos pag kayo ay tinamaan o pinapanagot sa batas, ay sasabihin nyo wala na ang kalayaan, maling-mali po yan. Mas maraming Pilipino dito at sa mundo ramdam ang kalayaan ng mga Pilipino sa ilalim ng mga umiiral na mga policy, programa at mga batas ng bansa. Yun po yun. Okay? Kaya huwag naman magagalit yung mga sympathizer or mga followers ng mga ngayon ay namumblema sa batas dahil sila naman ay naging problema rin umano dahil lumabag sila sa batas tulad ng SMNI at ng ibang mga angkor na ngayon ay sinasakyan ng mga politiko na nag-iiba na daw ang gobyerno. Hindi po. Talaga lang pong ang batas pag pinatupad ay merong tatamaan kapag lumalabag. Kaya nga, no one is above the law. Diba? Yun po yung lagi natin sinasabi. Kaya, wag naman nating linlangin. Wag nating papaniwalain ang taong bayan dahil sa inyong paniniwala, dahil kayo kakampi at ayaw nyo sumunod sa mga regulasyon at batas, ay sasabihin nyo nawala ng karapatan. Hindi po. Maling-mali po yun. Another fake news na naman. Kaya nga sila sinuspindi at kinakastigo ngayon ng gobyerno at ng ating mga ahensya ng pamahalaan o batas dahil fake news. Kung inyong papairalin ng fake news, another violation yan. Tandaan nyo na ang pagpapatupad ng batas ay hindi pwedeng kontrahin habang buhay. Pag sinabing mali, dapat magbago. Dahil yung batas, hanggat nandyan, hindi magbabago yan. Hanggat hindi nire-repeal yan, hanggat hindi inaamyendahan yan, mananatili kung ano ang mga provision yun. Ayan, di ba? Talaga kayo lang, hindi po kami palilin lang. Hindi ako palilin lang. Hindi ako papagamit. Kung ano ang aking paniniwala at nakikita sa mga galawan, yun ang aking sasabihin. Tama ang ginawa ng mga kinaukulan sa gobyerno dahil pinapatupad ang batas. Masamang president na ang fake news or
pamimersonal, panlalait ay kukonsintihin ng gobyerno. Dahil ang gobyerno ay uusigin, mananagot sa taong bayan, dahil nga may batas, bakit hindi nila ipinatupad? Dahil dyan, ipinatupad nila ang pagdisiplina. Ay, yun ho ang kailangan na makita ng bayan. Kaya, majority ng mga Pilipino, kahit na magpapasko na, ilang oras na lang, ay naniniwalang buhay na buhay ang ating malayang pagpapahayag. Sa social media, sa media, at kung ano-ano pa. Freedom of assembly, freedom of expression, yan po ay freedom of the press, yan po ay sinasabi ng ating saligang batas at ating ramdam na ramdam. Ito kayo talaga, bago na kayo. Sana magbago na kayo pagpasok ng bagong taon 2024, ano ha? Sana madala na ng malakas na hangin katulad ng nasa likod kong ito, yung wagayway ng hangin sa ating mga kalikasan, ang mga panlalait, ano ha, mga pamimersonal or mga fake news or mga paninira wala sa lugar dahil sa kailang political at personal interest, di ba? Ang sarap mabuhay kung hindi namimersonal. Ang sarap mabuhay kung wala kang panlalait sa kapwa. Sinasabi lang natin ang totoo, hindi yung pagtakpan ang totoo. Ako at ang aking mga channel, kaya ako laging masaya kasi nagagawa ko yung gusto kong gawin. Yun namang mga ayaw maniwala, baser o kung ano man ang kailang paniniwala, bahala kayo. Hindi ko kayo pipilitin dahil ako naniniwala, ang sarado ang kaisipan, walang ibang makapagbubukas niya kundi ikaw mismo, sarili mo. Hindi mabubuksan ng ibang tao ang saradong pag-iisip ng kapwa mo. Tayo ay nagpapaalala lang, kung hindi mabuksan ang inyong kaisipan para sa pagbabago, ano tayo magagawa doon? Kayo mismo ang mag-a-adjust noon, di ba? So, yun ang aking trabaho eh. Yun ang aking paniniwala eh. Ang mamamahayag at pagbibigay ng ganitong impormasyon ay para sa malawak na kaalaman, sa bukas ang kaisipan. Malayang kaalaman sa mga taong open sa lahat ng mga topic at pinag-uusapan sa buong mundo, hindi lang sa ating bansa. Suportahan natin ang ating administrasyon. Sa tingin ko, maganda ang ginawa ni Pangulong Marcos. Suportahan natin ang ating administrasyon dahil sumusunod sila sa mga batas. Huwag tayong maniwala dun sa mga panlilinlang, pang-iintriga, pag-chismis, at kung ano namang pinalalabas ng ibang sektor dahil sila meron lang interest. Na kung ano yon, bahala sila, alam nila yon. At alam natin yun lang. Walang matibay na mga basihan sa ngayon ang mga pangbatikos sa ating gobyerno. Subukan yung tumulong. Mula January 1, pagpasok ng bagong taon, subukan nating magbago lahat. Subukan yung magbago lahat. Sumunod tayo sa tamang proseso at programa ng gobyerno. Uunlad tayo pare-parehas. Ha? Subukan lang ninyo. Masarap mabuhay ang walang sama ng loob sa araw-araw.